Alam kong may mali na noong nagsimulang umuwi ng mas late si Martha. Trabaho lang daw sabi niya. Sa marketing, may mga meeting, mga kliyente. Naniwala ako. 10 taon na kaming kasal, sino ba naman ang hindi magtitiwala? May kondo kami sa Makati, malapit sa Greenbelt. Hindi malaki, pero amin. Nagtatrabaho ako bilang graphic designer para sa ilang maliliit na kumpanya. Solidong sahod, walang spektakular, pero sapat para sa disenteng buhay. Si Martha ay nagtatrabaho sa isang PR agency. Laging napapaligiran ng tao, laging hawak ang cellphone. Akala ko, kasama lang talaga yon sa trabaho niya. Isang gabi noong Marso, habang nag-i-scroll ako sa Instagram, may nakita akong picture. Si Leo Valdez, isang influencer mula Manila na may higit 250,000 followers, nag-post ng litrato mula sa isang high-end resto sa BGC. Mamahaling lugar, kilala sa mga sikat na kumakain doon. Sa mesa nakita ang bahagi ng kamay ng isang babae na may suot na singsing. Ang singsing namin. Kamay ni Martha. Tumigil ang puso ko. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na nagkakamali ako, na magkatulad lang ang singsing. Pero alam ko, sa kaloob-looban ko, alam ko. Kinabukasan tinanong ko siya ng diretso. Hindi na siya nagsinungaling. Sabi niya, tapos na, aalis na siya, na si Leo ay yung tipo ng tao na hinding-hindi ko kayang maging. Matagumpay, sikat, exciting. Ako raw ay, sabi niya, sigurado pero boring. Nag-empake siya sa loob ng 2 araw. Walang iyakan, walang drama. Isang malamig, klinikal na pagtatapos sa 10 taon. Lumipat siya sa kondo ni Leo sa BGC, isa sa mga modernong building na may glass balcony at tanaw ang buong syudad. Akala ko, yun na ang pinakamasama. Nagkamali ako. 1 linggo makalipas, nag-post si Leo ng Instagram story. Video kung saan sinasabi niya ang tungkol sa bagong kabanata ng buhay at totoong pag-ibig. Katabi niya si Martha, nakangiti, perpekto ang makeup. Pumutok ang mga komento. Libu-libong likes, mga taong bumabati, nagsasabing perfect pair sila. Walang nakakaalam tungkol sa akin. Walang nakakaalam na may asawa ang babaeng yon. Pero lalo pang lumala. Nagpa-interview si Martha sa isang online portal. Nagsalita siya tungkol sa toxic naming pagsasama. Kung paano ko raw siya pinipigilan. Kung paano ko hindi sinusuportahan ang kanyang mga ambisyon. Nagsinungaling siya. Nag-imbento ng mga bagay-bagay. Sinabi niyang, seloso ako. Controlling. Pinagbabawalan siyang gawin ang gusto niya. Walang kahit isa doon ang totoo. Kumalat ang article. Nabanggit ang pangalan ko. Ang mga katrabaho ko ay nagsimulang tumingin sa akin ng kakaiba. Isang kliyente ang kumalas sa kontrata. Ayaw daw nilang madamay sa kontrobersya. Nakaupo ako sa bakanteng kondo. Tinitingnan ang mga pader na pininturahan namin 3 taon na ang nakalilipas. Lahat ng binuo namin, abo na ngayon. Ang reputasyon ko, wasak. Ang trabaho ko, naalog. Ang kasal ko, tapos na. At sila, nasa cover ng mga portal, kinukuhanan sa mga opening, sa mga event, nabubuhay sa buhay na pinapangarap ng karamihan. Nakakakuha si Leo ng mga bagong sponsorship, si Martha ay naging his better half, ayon sa mga comment. Naging bahagi siya ng brand ni Leo. Tumatawag ang mga kaibigan ko, nag-aalok ng suporta, pero naririnig ko sa boses nila ang pagdududa. Paano kung totoo ang ilan sa sinabi niya? Paano kung ako nga ang problema? Sinubukan kong magpaliwanag, pero ang mga salita ko ay walang laman. Paano mo ipapaliwanag sa iba na ang taong minahal mo ng 10 taon ay kayang-kaya kang yurakan ng ganong kadali? Paano mo ipagtatanggol ang sarili mo sa mga akusasyong imbento, pero kapanipaniwala? Ang pinakamasama sa lahat ay ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Pinapanood ko ang mga post nila kung paano sila tumatawa, nagtatravel, nabubuhay. Si Martha ay nagsusuot ng designer dresses, si Leo ay nagmamaneho ng bagong BMW. Lahat perpekto, makinis, Instagrammable. At ako, isa lang sa mga taong tinapakan nila patungo sa taas. Isang nakalimutang pangalan. Isang hindi komportableng detalye mula sa nakaraan na hindi na binabanggit. Gising ako sa gabi, iniisip ang lahat. Kung paanong napakadali para sa isang tao na sirain ang buhay ng iba. Kung paanong ipinagbubunyi ng lipunan ang mga taong tulad nila
nang walang tanong, nang hindi tinitingnan ang katotohanan, kung paano ako naging invisible sa sarili kong buhay. Ngunit sa gitna ng sakit na yon, sa walang katapusang gabi, may nagsimulang gumalaw sa loob ko. Hindi ito galit, hindi ito paghihiganti sa klasikong paraan. Ito ay isang bagay na mas malamig, mas malinaw, isang desisyon. Hindi ko sila mapipigilan, malinaw yon. Pero baka hindi ko kailangan. Baka kailangan ko lang maging mas mahusay. Baka kailangan kong bumuo ng isang bagay na magpapakita sa kanila kung sino talaga yung boring sigurado na asawa. Baka kailangan kong kunin lahat ng inagaw nila sa akin at gawin itong isang bagay na hindi nila maaabot. Nagsimula akong magtrabaho. Hindi para gumanti, hindi sa ganong direktang paraan. Nagtrabaho ako dahil kailangan ko. Dahil yun na lang ang natitira sa akin. Ang mga unang buwan ay impyerno. Tuwing umaga, gigising ako na parang may masamang nangyari at ilang segundo lang bago bumalik ang alaala. Umalis si Martha. Wasak ang buhay ko. Pero bumangon ako. Araw-araw kahit anong mangyari. Nag-jogging ako sa Ayala Triangle, kilometro bawat kilometro nililinis ang isip ko. Umuuwi ako at nagtatrabaho. Disenyo, logo, websites, lahat ng kailangan ng tao. Tinanggap ko lahat ng trabaho, kahit yung mga mababa ang bayad. Kailangan kong maging abala. Kailangan kong may binubuo. Tumigil ako sa pagtingin sa mga profile nila. O sinubukan ko. Tumagal yon siguro ng isang linggo. Tapos sa isang sandali ng kahinaan, gabi na, may hawak na isang basong alak. Nakikita ko ang sarili kong nag-scroll sa mga story ni Leo. Nandoon sila. Laging masaya. Laging perpekto. Mga litrato mula sa biyahe sa El Nido, sa isang mamahaling hotel. Si Martha nakaputing bestida, nililipad ng hangin ang buhok. Si Leo sa tabi niya, nakaakbay. With my queen, ang caption. Libu-libong likes, daan-daang komento. Ang ganda ninyong tignan, goals, sana all. Nakita ko kung paano umunlad ang career ni Leo. Nakakuha siya ng sponsorship mula sa isang malaking sports brand. Inanunsyo niyang naging ambassador siya ng isang chain ng mga gym. Nandoon si Martha. Laging nasa background pero kitang-kita. Ang kanyang accessory, ang kanyang patunay na narating na niya kung nasaan siya. Naging bahagi siya ng branding ni Leo. Ang matagumpay na lalaki na may perpektong babae. Noong Mayo, nag-announce silang pupunta sa Milan. Fashion Week. Ang gaganda ng mga litrato, aaminin ko. Si Leo nakasuit, si Martha nakamamahaling evening gown, nagpo-post sa harap ng mga sikat na lugar. Living the dream, sabi niya. Hindi ko maiwasang isipin ang aming mga biyahe. Minsan, nagpunta kami sa La Union, sa isang murang apartment malapit sa beach. Masaya kami o yun ang akala ko. Nagtatawanan kami, umiinom ng alak sa plastic cup, kumakain ng longganisa sa palengke. Masaya yon. Simple, pero masaya. Malinaw na hindi iyon sapat. Ang mga proyekto ko ay nagsimulang dumating. Dahan-dahan, isa-isa. Ginawa ko ang brand identity para sa isang maliit na startup, website para sa isang restaurant, logo para sa isang bagong kooperatiba sa Batangas. Walang malaki, pero maganda ang gawa. De kalidad. Nagsimula akong makakuha ng mga referral. Sinasabi ng mga tao na maayos akong katrabaho, mapagkakatiwalaan, malikhain. Sinabi sa akin ng isang kliyente, gusto ko sayo, hindi ka ma-showbiz. Ginagawa mo ang trabaho, nagdi-deliver ka tapos. Komplimento yon pero tumagos din sa akin. Yun ang kwento ng buhay ko, di ba? Ginagawa ko ang trabaho. Walang palabas. At saan ako dinala nun? Nagdala ang tag-araw ng mga bagong post. Si Leo at Martha sa yate sa Palawan. Siyempre, hindi niya yate yon. Alam ko inarkila lang para sa content. Pero walang nagtanong. Mukhang kahanga-hanga. Nakabikini siya. Perpekto ang katawan. Araw. Malinaw na dagat. Blessed life. Ang sulat ni Leo. Pumutok na naman ang mga komento. Sinasamba sila ng mga tao. Sila ang inspirasyon, ang couple goals. Nakaupo ako sa maliit kong opisina na nirentahan ko sa Cubao. Murang espasyo pero functional at tinitingnan ang mga litratong yon. Iniisip ko ang pagkakaiba. Sila doon, ako dito. Sila nagdiriwang, ako nagtatrabaho. Sila nabubuhay, ako nagsusurvive.
Pero may pumasok na ibang kaisipan. Alin doon ang totoo? Gaano karami doon ang palabas lang? Nabubuhay si Leo sa mga brand, sa sponsorships, sa pagmumukhang maganda. Pero ano ang nasa ilalim? Paano kapag patay na ang kamera? Nagsimula akong magbigay pansin sa mga detalye. Hindi sapat na magdusa lang ako. Gusto kong maintindihan. Tiningnan ko ang mga post niya sa ibang paraan. Isang video kung saan nirereklamo niya ang sports equipment, pero ang relo sa kamay niya ay sponsor ng kalabang brand. Isang post tungkol sa healthy living. Pero sa background, kung titingnan mong mabuti, makikita ang isang pakete ng sigarilyo sa mesa. Mga kwento tungkol sa authenticity, pero lahat ay scripted hanggang sa huling pixel. Si Martha ay malamang bahagi ng script na iyon. Isa pang props. Isang kaibigan ko si Marco, designer din, niyaya akong mag-beer noong Agosto. Nag-usap kami tungkol sa lahat ng bagay at nabanggit niya si Leo. Alam mo bang karamihan sa mga gamit niya hindi niya binibili? Hinihiram lang, pikturan tapos ibabalik. O mas malala, bumibili ng kopya, magagandang kopya, at ipinapakilalang totoo. May kilala akong nagtatrabaho sa isa sa mga brand store na yon. Kinwento niya sa akin. Hindi ako agad nag-react. Tumangulang ako, nakinig, sinipsip ang impormasyon. Ang usapan na yon ay nanatili sa isip ko ng ilang araw. Ang buong career ni Leo ay binuo sa perception, sa pagmumukhang matagumpay. Paano kung hindi? Paano kung lahat ay palabas lang? Nagsimula akong mag-imbestiga ng tahimik. Hindi ako obsessed pero interesado ako. Tiningnan ko ang mga post niya 2 taon na ang nakalilipas. Iba ang mga promotion, mas mura. Bigla siyang pumutok. Masyadong mabilis. Masyadong makinis. Ang trabaho ko ay patuloy na lumago. Noong Setyembre, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang web agency sa Manila. Kailangan nila ng designer para sa isang proyekto. Malaking kumpanya, seryosong budget. Kinabahan ako pero nagustuhan nila ang ipinresenta ko. Nakuha ko ang trabaho. Hindi lang isang proyekto. Gusto nila ako sa isang permanenteng kolaborasyon. Sa unang pagkakataon mula noong hiwalayan, nakaramdam ako ng parang pagmamalaki. Hindi ako wasak, may binubuo ako. Dahan-dahan, walang ingay, pero may binubuo ako. Nag-scroll ako sa mga story ni Leo noong gabing yon. Pagkatapos kong pumirma ng kontrata, nasa isang opening siya, isang bagong pop-up store. Mga litrato kasama ang mga sikat. Nandoon si Martha, syempre, nakamamahaling bestida, nakadikit ang ngiti sa mukha. Mukha silang perpekto. Pero sa unang pagkakataon, tiningnan ko yun lahat sa ibang paraan. Hindi na masakit. Isa lang itong palabas. At tulad ng bawat palabas, may paraan para mabunyag ito. Kailangan ko lang maging matalino. Kailangan kong maghintay. Kailangan kong buuin ang sarili kong kredibilidad hanggang sa punto na may magagawa ako. Hindi ito paghihiganti. Ito ay katarungan. O yun ang sinasabi ko sa sarili ko. Nagtrabaho ako hanggang gabi. Tinatapos ang mga detalye sa bagong proyekto. Pagod ako pero masaya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naramdaman kong may kontrol ako. Na parang may daan pasulong. At sa isang sulok ng isip ko, tahimik, nagsimulang mabuo ang isang plano. Ang Nobyembre, ang buwan ng pagbabago. Ang ahensyang katrabaho ko ay nasiyahan sa mga resulta, kaya inirekomenda nila ako sa iba. Bigla, mas marami na akong trabaho kaysa sa kaya kong gawin mag-isa. Kailangan ko ng tulong, pero ayaw kong mag-hire ng tao. Sa halip, nagpasya akong magsimula ng iba. Isang online platform para sa edukasyon sa graphic design. Mga kurso, tutorial, pero hindi yung mga generic. Gusto kong ipakita ang totoong proseso, ang totoong pagkakamali, ang totoong pag-aaral. Authenticity. Yung bagay na halatang kulang sa internet. Tinawag ko ang proyekto na disenyong totoo. Simpleng pangalan, malinaw na mensahe. Walang makukulay na disenyo, walang pinalaking pangako o pekeng kwento ng tagumpay. Ako lang to, ang aking karanasan, ang aking trabaho. Gumawa ako ng Instagram profile pero iba sa lahat ng nakita ko. Binivideohan ko ang proseso, paano nabubuo ang logo, lahat ng yugto, kasama lahat ng pagkakamali. Nagsalita ako tungkol sa mga tinanggihang proyekto, tungkol sa masasamang kliyente, tungkol sa realidad ng freelancing. Nagustuhan yon ng mga tao. Sa wakas may isang tapat, sulat nila sa mga komento. Hindi ito sumabog agad. Unang linggo,
100 followers, tapos 500, tapos 1,000. Ito ay organic growth pero sustainable. Ang mga taong sumusunod sa akin ay talagang interesado. Nagtatanong sila, nagbabahagi ng kanilang mga gawa, natututo. Gumawa ako ng Discord community. Naging aktibo ito, buhay. Mga baguhang designer, estudyante, kahit ilang profesional na naghahanap ng ibang perspektibo. Ito ay isang espasyo na walang ego, trabaho at pag-aaral lang. Noong Disyembre, nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang batang designer, si Ana. Sinusubaybayan niya ako mula sa simula. Pinadalhan niya ako ng screenshot ng post ni Leo sa Instagram kung saan pinopromote niya ang kanyang disenyo para sa isang brand. Ang problema, ginawa ni Ana ang eksaktong konsepto bilang school project 6 na buwan na ang nakalilipas at naipost ito sa Behance. Malinaw na kinuha ni Leo ang kanyang gawa, binago ng kaunti at ipinakilala bilang kanya. Hindi ako agad nag-react. Sinabi ko kay Ana na idokumento niya yon, na isave niya ang lahat ng ebidensya. Hindi ko sinabi sa kanya kung ano ang plano ko, pero alam kong kakailanganin ko to. Nagsimula akong sistematikong subaybayan ng mga post ni Leo. Hindi bilang isang selosong dating asawa, kundi bilang isang mananaliksik. Napansin ko ang isang pattern. May mga bagay na hindi tugma. Nirereklamo niya ang isang mamahaling jacket ng isang brand, pero isang linggo bago yon, nasa event siya ng kalabang brand na suot ang jacket nila. Nag-post siya ng unboxing ng relo na di umano'y nakuha niya sa isang collaboration, pero ang relo sa kamay niya sa mga nakaraang post ay ibang modelo. Maliliit na bagay, mga detalye na hindi napapansin ng karamihan. Pero napapansin ko, ang proyekto ko ay patuloy na lumago. Noong Enero, mayroon akong 10,000 followers. Nakakatanggap ako ng mga alok para sa collaborations, pero mapili ako. Tanging mga brand lang na pinaniniwalaan ko, tanging mga produkto na ginagamit ko. Pinahalagahan ng mga tao ang transparency na yon. Hindi ka nagbebenta ng pangarap, nagbebenta ka ng realidad, sulat ng isa. Tama. Yun ang buong punto. Isang business portal ang kumontak sa akin para sa isang interview. Gusto nila ng kwento tungkol sa aking diskarte, tungkol sa disenyong totoo. Pumayag ako, sa kondisyon na ito ay magiging isang tapat na usapan. Nagkwento ako tungkol sa hiwalayan, nang hindi nagbabanggit ng pangalan, pero malinaw ang konteksto. Nagkwento ako tungkol sa pagbuo ng isang bagay na totoo pagkatapos kang gibain ng buhay. Nagkwento ako tungkol sa kahalagahan ng pagiging authentic sa mundong puno ng palabas. Lumabas ang article sa kalagitnaan ng Enero. Napakaganda ng reaksyon. Nakarelate ang mga tao. Marami ang sumulat sa akin ng kanilang mga kwento. Naging higit pa ako sa isang designer. Naging boses ako para sa mga nakakaramdam na nayurakan ng mga peking imahe ng tagumpay. Tapos nangyari ang pagbabago. Tumawag si Marco noong unang bahagi ng Pebrero. Kailangan mong makita to, sabi niya. Pinadalhan niya ako ng link sa isang Twitter thread. May nag-post ng detalyadong pagsusuri sa mga sponsored post ni Leo. Lahat ng hindi pagkakatugma, lahat ng kontradiksyon, lahat ng kahina-hinalang sitwasyon. Naging viral ang thread. Nagsimulang mag-check ang mga tao, nagdagdag ng kanilang mga halimbawa. May nakapansin na ang luxury watch na ipinapakita niya ay may maling serial number para sa modelong sinasabi niyang suot niya. May iba namang nakapansin na ang designer bag ay may maling tahi sa logo, replika. Mamahalin, dekalidad, pero replika. Wala akong pinost, hindi ko kailangan. Pero ang profile ko ay nagsimulang makatanggap ng mga mensahe. Anong masasabi mo dito? Nakita mo ba? Ikaw ang totoo, siya ay peke. Sumasagot lang ako ng neutral, profesional. Hindi ako nagko-comment tungkol sa ibang creators. Nakatuon ako sa aking trabaho. Pero hindi tanga ang mga tao. Nakita nila ang pagkakaiba. Naging tahimik na simbolo ako ng pagiging authentic sa dagat ng mga sinungaling. Nagsimulang lumapit ang mga brand. Una, yung mga maliliit pero de kalidad. Gusto nilang maiugnay sa isang taong may kredibilidad. Hindi ko kailangang magsinungaling, magpanggap, lumikha ng peking imahe. Pinapakita ko lang kung ano ang ginagawa ko, paano ako nabubuhay, kung ano ang talagang ginagamit ko. Ito ay isang nakakapreskong diskarte sa industriya na puno ng pag-arte. Noong Marso, mayroon akong 50,000 followers. Higit pa kay Leo noong kasikatan niya.
Pero ang sa akin ay totoo. Engaged. Tapat. Nakita ko kung paano humina ang interaksyon sa mga post ni Leo. Ang mga komento ay naging mas kritikal. Totoo ba yan? Patunayan mo? Pakita ng resibo. Si Martha ay naging mas madalang makita. Siguro naintindihan niya kung saan patungo ang lahat. Siguro nahihiya siya. Hindi ko alam, hindi ako nagtanong. Nakatuon ako sa kung ano ang binubuo ko. Kinuntak ulit ako ni Ana noong Abril. Salamat, sulat niya. Kung hindi dahil sa halimbawa mo, hindi ako magkakaroon ng lakas ng loob na i-report ang plagiarism. Tinanggal na ni Leo ang post at humingi ng tawad. Hindi ako masyadong sumagot. Gawin mo lang ang totoong trabaho, sabi ko sa kanya. At yon ang totoo. Ang paghihiganti ay wala sa pagpapabagsak sa kanya. Ito ay nasa pagbuo ng isang bagay na napaka-authentic, napaka-totoo, na lahat ng bagay sa paligid nito ay magmumukhang peke bilang paghahambing. Nakaupo ako sa bago kong opisina, mas malaki kaysa dati, na may tanawin ng skyline ng BGC at iniisip ang lahat ng nangyari. Iniwan ako ni Martha dahil ako ay boring at sigurado. Siguro nga. Pero ang boring at sigurado na, yon ay nakabuo ng isang bagay na magtatagal, isang bagay na tapat. At ang kanyang exciting, sikat na influencer, mabilis na lumabas na binuo lang siya sa mga baraha. At ang mga baraha ay bumagsak. Wala akong ginawa. Kailangan ko lang maging mas mahusay. At naging mas mahusay ako. Binuksan ko ang ilaw sa aking kwarto. Ang syudad sa ibaba ay kumikinang. Manila, ang aking syudad. Lugar kung saan ako nadurog, pero lugar din kung saan ko muling binuo ang sarili ko. Isang ngiti ang gumuhit sa aking mukha. Sa unang pagkakataon sa loob ng isang taon, naramdaman kong tunay na kontento. Ang katarungan ay hindi dumating ng may sigaw. Dumating ito ng tahimik, matatag, bilang resulta ng mga tamang desisyon at totoong trabaho. At iyon ang pinakamatamis sa lahat. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, mag-subscribe, mag-like at isulat kung ano ang iniisip ninyo sa lahat ng nangyari. Ang tagsibol ay nagdala ng mga hindi inaasahang pagkakataon. Isa sa pinakamalaking tech startup sa Pilipinas ang kumontak sa akin na may alok. Gusto nila ng kumpletong rebranding. Logo, web design, buong visual identity. Ito ang pinakamalaking proyekto sa aking karera. Ang meeting ay sa kanilang opisina sa Ayala Avenue, modernong espasyo, mga kabataan, ramdam mo ang enerhiya. Ang direktor, si Direk Ramon, ay isang direktang tao. Sinusubaybayan namin ang trabaho mo, sabi niya. Gusto namin na wala kang bullshit, na hindi ka nagbebenta ng ilusyon. Kailangan namin ng mga taong nagtatrabaho, hindi yung mga nagpapanggap lang na nagtatrabaho. Pumirma ako ng kontrata kinabukasan. Ang bayad ay higit pa sa kinita ko sa buong nakaraang taon. Pero hindi ito tungkol sa pera. Ito ay validasyon. Patunay na may halaga ang binubuo ko. Nagsimula akong magtrabaho sa proyekto ng may buong dedikasyon. Dinokumento ko ang proseso sa disenyong totoo. Siyempre hindi ipinapakita ang mga detalye dahil sa NDA, pero ipinapakita ang metodolohiya, ang pag-iisip, ang diskarte. Humanga ang mga tao. Ito ang totoong edukasyon, sulat nila. Hindi theoretical na satsat, kundi totoong trabaho. Lumago ang aking komunidad sa 80,000 followers. Nakakatanggap ako ng mga imbitasyon sa mga podcast, sa mga komperensya, sa mga panel tungkol sa disenyo at pagkamalikhain. Sa unang pagkakataon, inanyayahan akong magsalita sa isang malaking tech summit sa Cebu, isa sa pinakamalaking tech event sa rehiyon. Pumayag ako. Kinabahan ako, hindi ako sanay magsalita sa publiko, pero alam ko kung ano ang pag-uusapan ko. Tungkol sa pagiging authentic, tungkol sa pagkakaiba ng pag-brand sa sarili, at pagsisinungaling sa mundo. Samantala, lumalala ang sitwasyon ni Leo. Ilang brand ang kumalas sa mga collaboration. Ang ilan ay opisyal, ang ilan ay basta na lang tumigil sa pagsagot. Nakita kong mas dumalang ang kanyang pag-post at kapag nag-post siya, mahina ang engagement. Ang mga komento ay kritikal o mas malala, ganap na walang pakialam. Si Martha ay halos tuluyan nang nawala sa kanyang mga post. Paminsan-minsang story na magkasama at pilit pa, hindi natural. Iniisip ko kung ano ang nangyayari sa likod ng kamera. Sila pa ba? Naintindihan na ba niya kung saan siya napasok?
Kumalat ang kwento ng gumawa ng video ang isang sikat na Pilipinong YouTuber na nagbubunyag ng mga pekeng influencer. Si Leo ang pangunahing halimbawa. Detalyadong sinuri ng video ang lahat ng hindi pagkakatugma, lahat ng replika, lahat ng kasinungalingan. Nagkaroon ito ng higit 1 milyong view sa unang linggo. Ang mga komento ay walang awa, nakakahiya, manloloko, at naniwala pa naman kami sa kanya. Hindi binanggit ang pangalan, pero alam ng lahat kung sino yon. Naging viral ang video, shinare sa lahat ng platform. Ang profile ko naman sa kabilang banda ay naging reference point. Kinokontak ako ng mga brand hindi lang para sa disenyo, kundi pati na rin sa konsultasyon. Gusto nilang malaman kung paano maging authentic, kung paano makipag-usap sa audience, kung paano bumuo ng tiwala. Nasa posisyon ako na pumili kung sino ang katrabaho ko. At maingat akong pumipili. Tanging yung mga kapareho ko ng pinahahalagahan. Tanging yung mga handang maging transparent. Noong Mayo nagbigay ako ng lecture sa Cebu. Puno ang hall, siguro 300 tao. Nagsalita ako ng 40 minuto tungkol sa aking paglalakbay. Mula sa sirang kasal hanggang sa pagbuo ng isang bagay na totoo. Hindi ko binanggit sina Martha o Leo sa pangalan, pero malinaw ang konteksto. Nagsalita ako tungkol sa kahalagahan ng pananatiling tapat sa sarili, kahit na ginagantimpalaan ng mundo ang mga nagsisinungaling. Nagsalita ako tungkol sa pangmatagalang halaga ng pagiging authentic. Pagkatapos ko, matagal ang palakpakan. Lumalapit ang mga tao, nagpapasalamat, nagbabahagi ng kanilang mga kwento. Isang babae siguro nasa 40 anyos ang nagsabi sa akin ng naluluha. Salamat sa pagpapakita na sulit ang maging tapat. Sinusundan ka ng anak ko at sa wakas ay mayroon na siyang role model na hindi peke. Noong gabing yon, nakaupo ako sa terrace ng hotel sa Cebu, nakatingin sa dagat. Nag-vibrate ang cellphone ko sa mga mensahe. Mga pagbati, alok, tawag. Pero isang mensahe ang nagpatigil sa akin. Isang numero na hindi ko nakilala. Si Martha to. Pwede ba tayong mag-usap? Kumabog ang puso ko. Pagkatapos ng 1 taon at kalahati, wala. Tapos ngayon ito. Hindi ako agad sumagot. Isinantabi ko ang telepono at nagpatuloy sa pagtingin sa dagat. Madilim na alon, mga ilaw ng syudad. Iniisip ko kung ano ang ibig sabihin ng mensaheng yon. Gusto ba niyang humingi ng tawad? May hihilingin? Magpapaliwanag? Kinabukasan, pabalik sa Manila, sa wakas ay sumagot ako. Tungkol saan? Maikli, walang emosyon. Mabilis dumating ang sagot. Kailangan ko ng tulong mo. Pakiusap. Kahit kape lang, kalahating oras. Hindi ako sigurado kung bakit, pero pumayag ako. Siguro dahil sa kuryosidad. Siguro dahil may bahagi sa akin na gustong makita kung saan siya dinala ng exciting na buhay niya. Nagset kami ng Biyernes, sa isang coffee shop malapit sa isang LRT station, isang neutral na lugar. Dumating ako ng 10 minuto ng mas maaga. Umorder ng espresso, umupo malapit sa bintana. Pinanood ko ang mga taong dumadaan, nagmamadali papunta sa tren. May mga buhay na puno ng sariling alalahanin. Kakaibang kalmado ang naramdaman ko. Dumating si Martha sa eksaktong oras. Iba ang itsura niya. Pagod. Ang makeup ay hindi na perpekto. Ang buhok ay simpleng nakatali, ang damit ay casual. Hindi ito yung Instagram Martha. Siya lang si Martha, ang babaeng kilala ko bago ang buong circus na ito. Salamat sa pagdating. Sabi niya ng mahina, umuupo. Hindi ako sumagot, tumango lang. Umorder siya ng tsaa. Nagkaroon ng awkward na katahimikan. Nakatingin siya sa tasa, ako sa bintana. Sa wakas nagsalita siya. Alam kong wala akong karapatang humingi ng anuman sayo. Alam ko ang ginawa ko sayo. Pero, nanginginig ang boses niya. Tapos na kami ni Leo. Matagal nang tapos, sa totoo lang. Wala lang akong lakas ng loob na umalis. Hindi siya yung inakala ko. Tiningnan ko siya. Hindi nagpapakita ng emosyon. At ano ang eksaktong gusto mo sa akin, Martha? Huminga siya ng malalim. Trabaho. Alam kong marami ka ng katrabaho ngayon, na may komunidad ka, mga proyekto. Ako, nawala sa akin ang lahat. Tinanggal ako ng PR agency dahil sa kontrobersya kay Leo. Walang gustong mag-hire sa akin. May mga bayarin ako na hindi ko kayang bayaran. Ang tinitirhan kong apartment ay hindi sa akin. Nangungupahan lang ako at 3 buwan na akong may utang.
Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata, pero pinipigilan niya ito. May naramdaman ako, hindi kasiyahan, tulad ng inaasahan ko. Ito ay isang bagay na mas komplikado. May bahagi sa akin na gustong sabihin, deserve mo yan. Pero ang kabilang bahagi, yung bumubuo sa kung sino ako, ay nakakita lang ng isang taong nangangailangan. Bakit kita tutulungan? Tanong ko hindi malupit kundi tapat. Tumingin siya diretso sa akin. Dahil mas mabuting tao ka kaysa sa naging ako. At dahil, baka gusto mong ipakita na ang tagumpay ay hindi nangangahulugang kailangan mong maging katulad ng mga nanakit sa'yo. Hindi na kami gaanong nag-usap. Sinabi ko sa kanya na pag-iisipan ko. Pinayaran ko ang kape at umalis. Buong biyahe pa uwi, iniisip ko ang pagkikitang yon. Pwede akong humindi. Madali lang yon. Baka nga makatwiran pa. Pero naalala ko ang sarili kong paglalakbay. Lahat ng binuo ko ay batay sa ideya na ang tagumpay ay nagmumula sa integridad, sa paggawa ng tamang bagay, hindi ng madaling bagay. Kung tutulungan ko si Martha, hindi ko yung ginagawa para sa kanya. Ginagawa ko yun para sa sarili ko, bilang kumpirmasyon na ang pinaniniwalaan ko ay hindi lang teorya. Kinabukasan, pinadalhan ko siya ng mensahe. Maikli. May proyekto ako kung saan kailangan ko ng tulong sa pag-oorganisa ng mga educational event. Hindi ito glamorous pero trabaho. Kung interesado ka, mag-reply ka. Sumagot siya sa loob ng ilang minuto. Salamat, hindi kita bibiguin. Nagsimulang magtrabaho si Martha para sa akin noong unang bahagi ng Hunyo. Ang mga gawain ay simple, administratibo. Pag-oorganisa ng mga online workshop, pagsagot sa mga tanong ng mga dadalo, pakikipag-ugnayan sa mga designer sa komunidad na tumutulong sa mga proyekto. Hindi ito ang pangarap niyang trabaho, pero ito ay disenteng trabaho. Nagbabayad ako ng maayos, sa oras may kontrata. Lahat legal, lahat transparent. Eksakto kung paano ko pinatakbo ang lahat sa buhay ko pagkatapos niya akong iwan. Ang unang linggo ay kakaiba. Nag-uusap lang kami sa pamamagitan ng email at Discord chat. Walang usapan tungkol sa nakaraan, trabaho lang. Profesional siya, nakatuon, ginawa ang lahat ng kailangan. Wala akong inaasahang iba. Pero kakaiba na nasa buhay ko siyang muli, kahit sa ganitong limitadong kapasidad. Ang mga tao sa komunidad ay hindi alam kung sino siya. Para sa kanila, siya lang si Martha, ang organizer. Walang nag-uugnay ng pangalan sa mukha mula sa mga Instagram post ni Leo. Sa pagtatapos ng Hunyo, may nangyari na nagbago sa lahat. Isa sa pinakamalaking tech company sa Pilipinas, ayaw nilang ipabanggit ang pangalan, pero makikilala sila ng lahat. Kinontak ako para sa isang kampanya. Gusto nila ng isang taong kumakatawan sa authentic na pagkamalikhain. Yan ang salita nila. Hindi isang influencer kundi isang tunay na eksperto na may kredibilidad. Inalok nila akong maging mukha ng kanilang bagong platform para suportahan ang maliliit na creative. Kasama rito ang isang video campaign, isang serya ng workshop na sponsor nila, at isang malaking bayad. Nagulat ako, pero excited din. Napakalaking bagay niyan. Sabi sa akin ni Ramon mula sa startup na ginawan ko ng branding. Alam mong kapag tinanggap mo to magiging mainstream ka na. Hindi ka na magiging underground voice. Tama siya. Pero pinag-isipan ko kung ano ang gusto kong makamit. Gusto ko bang manatiling maliit at malinis? O kaya ko bang lumaki habang pinapanatili ang aking mga pinahahalagahan? Nagpa siya akong subukan. Pumayag ako, sa kondisyon na mayroon akong creative control sa mga mensahe. Pumayag sila. Nagsimula ang produksyon ng kampanya noong Hulyo. Nag-shoot kami sa paligid ng Manila, sa aking studio, sa komunidad, sa mga kalye. Ang direktor ay isang mahusay na tao, si Mario, mas bata na may tunay na pakiramdam para sa kwento. Ayokong makinig, ang sabi ko sa kanya. Gusto kong magmukhang totoo. Nakuha niya eksakto ang atmosphere na yon. Ipinakita ng mga video ang aking proseso, ang aking komunidad, mga taong natututo, nagtatrabaho, lumilikha. Hindi ito isang commercial, ito ay isang kwento. Nanood si Martha sa gilid habang nangyayari ang lahat. Isang araw, pagkatapos ng shooting, lumapit siya sa akin. Pwede ba kitang tanungin? Tumango ako. Bakit mo ako binigyan ng pagkakataon? Seryoso, bakit? Pwede mo naman akong pabayaan kung nasaan ako. Nag-isip ako bago sumagot. Dahil ang paghawak sa galit ay nangangailangan ng enerhiya na gusto kong ituon sa iba. At dahil ang pagpapakita ng awa
ay hindi kahinaan. Ito ay lakas. Tinitigan niya ako ng matagal na parang sinusubukang intindihin kung seryoso ako. Hindi ko deserve ang awa mo, sabi niya ng mahina. Malamang hindi, sagot ko. Pero hindi iyon ang desisyon mo. Inilunsad ang kampanya noong Agosto. Ang reaksyon ay hindi ka panipaniwala. Ang mga video ay nakakuha ng milyon-milyong view. Ang profile ko ay lumago sa 150,000 followers sa loob ng 2 linggo. Pero ang pinakamagandang bahagi ay hindi ang mga numero. Ito ay ang mga komento. Sa wakas may isang totoo. Ito ang kailangan natin. Ikaw ang hinaharap ng pagkamalikhain. Tuwang-tuwa ang tech company. Gusto nilang palawigin ang kolaborasyon, magplano ng mga bagong kampanya. Sa gitna ng lahat ng yon, nakatanggap ako ng hindi inaasahang mensahe. Si Leo. Pwede ba tayong mag-usap? Lalaki sa lalaki. Matagal kong tiningnan ang mensaheng yon. Ano ang maaari niyang gustuhin? Paghingi ng tawad? Paliwanag? May bahagi sa akin na gustong balewalain ito. Pero ang kabilang bahagi ay curious. Pumayag ako. Kape. Sa parehong lugar kung saan ko nakilala si Martha. Neutral na teritoryo. Mas masahol ang itsura ni Leo kaysa sa inaasahan ko. Payat pagod, ang estilo ay hindi na yung makinis na influencer look. Isa lang siyang ordinaryong lalaki na naka-shorts na mukhang nawawala. Nakaupo na siya pagdating ko, may kape na sa harap niya. Salamat sa pagdating, sabi niya, hindi tumitingin sa aking mga mata. Wala akong sinabi, naghintay lang. Alam ko kung ano ang iniisip mo tungkol sa akin, simula niya. At tama ka, isa akong manloloko. Hanggang ngayon siguro. Hindi ko alam kung paano gawin sa ibang paraan. Nagsimula ito ng walang mali siya. Alam mo na, konting pagmamalabis, konting pagpapaganda. Pero pagkatapos, naging parang droga. Kailangan mo ng mas marami, mas maganda, mas makinang. At bigla, nabubuhay ka na sa buhay na hindi totoo. Napapaligiran ka ng mga taong mahal ang version mo na hindi naman umiiral. Pinakinggan ko siya nang hindi pumuputol. Kami ni Martha, patuloy niya, hindi yon naging totoo. Ako ang takas niya, siya ang accessory ko sa brand. Nang maging halata yon, nang magsimulang bumagsak ang karir ko, wala nang dahilan para manatiling magkasama. Hindi siya nakipag-away, walang drama. Basta, tumigil lang kami. Uminom siya ng tubig. Nakikita ko ang binuo mo. Nakikita kong ginawa mo ang lahat ng bagay na ipinanggap ko lang na ginagawa ko. At pare, sa totoo lang naiinggit ako. Hindi sa kasikatan o sa pera. Sa kapayapaan. Mukha kang isang tao na nakakatulog sa gabi. Tama siya. Nakakatulog ako. Nakakatulog ako ng mahimbing dahil hindi ko kailangang tandaan ang mga kasinungalingan. Ano ang gusto mo sa akin, Leo? Tanong ko. Bumuntong hininga siya. Wala. Sa totoo lang, gusto ko lang magsabi ng sorry at magtanong, kung sakaling dumating ito sa punto na may masasabi ka para sa akin or laban sa akin, sana maging patas ka. Yun lang, hindi kami nagtagal. Sinabi ko sa kanya na wala akong galit, na walang saysay yon. Sinabi ko sa kanya na kung gusto niyang magsimula ulit, gawin niya ito ng matapat, na baka dapat siyang gumawa ng isang bagay kung saan hindi niya kailangang magbenta ng imahe. Tinanggap niya yon, bagamat hindi ako sigurado kung naniniwala siyang posible yon. Umalis siya ng walang maraming salita. Sa mga sumunod na linggo, may nangyaring hindi inaasahan. Isang malaking Pilipinong sports brand, yung mga dating nag-sponsor kay Leo bago sila kumalas sa kontrata, kinontak ako. Gusto nilang makipag-usap tungkol sa pagiging ambassador. Pinapanood namin ang kampanya mo, sabi ng kanilang marketing director sa meeting. Kinakatawan mo eksakto ang gusto namin. Authenticity, trabaho, mga halaga. Si Leo Valdez ay isang pagkakamali. Siya ay isang imahe na walang laman. Ikaw ang kabaligtaran. Malaki ang alok. Mas malaki kaysa sa naisip ko. Pero humiling ako ng isang bagay na hindi pangkaraniwan. Gusto kong maging bahagi ng kampanya ang tungkol sa kung bakit nananalo ang authenticity. Kung bakit ang mabilis na kislap ay laging kumukupas, pero ang mga totoong bagay ay nananatili. Medyo nagulat sila, pero pumayag. Pumirma kami ng kontrata noong Setyembre. Opisyal na akong ambassador ng brand na dating target ni Leo. Hindi nakalampas sa akin ang kabalintunaan ng buong sitwasyon.
Ang babaeng nang iwan sa akin ay nagtatrabaho na ngayon para sa akin. Ang lalaking pinagpalit niya sa akin ay nakikiusap ngayon para sa aking pangunawa. At ang brand na simbolo ng kanyang tagumpay ay sa akin na ngayon. Wala akong aktibong hinangad sa lahat ng yon. Ginawa ko lang kung ano ang tama, hakbang-hakbang. At ang buhay na mismo ang nag-ayos ng mga piraso. Isang araw si Martha, pagkatapos ng isang work meeting, ay nagpaiwan. Nakikita ko ang nangyayari, sabi niya. Nakikita kong nasa iyo na ngayon ang lahat ng mayroon siya, pero totoo. At pwede ba akong magsabi ng isang bagay? Ipinagmamalaki kita. Hindi dahil nagtatrabaho ako para sa iyo, kundi dahil pinapatunayan mong may ibang paraan. At nagsisisi ako na hindi ko nakita noon kung ano ang nakikita ko ngayon. Hindi ko alam ang sasabihin. Tumango lang ako. Ang ilang sugat ay naghihilom pero ang mga peklat ay naiiwan. At ayos lang iyon. Ang Taglagas ay nagdala ng bagong kampanya kasama ang sports brand. Ang konsepto ay simple pero malakas. Ang totoong itsura ay nagmumula sa totoong trabaho. Isang serye ng video kung saan ipinapakita ko ang aking workout, ang aking trabaho, ang aking buhay. Walang pinakinis o pinaganda. Kung ano yon, yun na. Alam ng mga taong sumusunod sa akin sa loob ng isang taon na ito ay authentic. At ang mga bago na dumarating dahil sa kampanya, natutuklasan nilang mayroong isang creator na hindi nagbebenta ng pangarap, kundi ng realidad. Ang mga resulta ay hindi ka panipaniwala. Naitala ng brand ang pinakamalaking paglago sa benta sa nakalipas na 5 taon. Sinabi nila sa akin na ako ang kanilang pinakamatagumpay na ambasador kailanman. Hindi dahil ako ang may pinakamaraming followers, kundi dahil ang aking mga followers ay talagang bumibili ng mga produkto. Naniniwala sila sa sinasabi ko. At naniniwala sila dahil ako ay consistent, tapat, totoo. Noong Oktubre, kinontak ako ng isang malaking regional media. Gusto nilang gumawa ng kwento tungkol sa bagong henerasyon ng mga influencer. Ang focus ay sa mga taong nagtagumpay ng walang kasinungalingan, walang shortcut, walang pagpepeke ng realidad. Ako raw ang magiging pangunahing halimbawa. Pumayag ako, pero may isang kondisyon. Gusto kong maging komplikado ang kwento. Hindi lang tungkol sa tagumpay, kundi pati na rin sa paglalakbay, sa pagbagsak, sa lahat ng kailangang pagdaanan. Tumagal ng 3 oras ang interview. Nagkwento ako tungkol kay Martha, tungkol sa hiwalayan, tungkol kay Leo, tungkol sa lahat. Sa unang pagkakataon sa publiko, may mga pangalan, may mga detalye, pero hindi ako nagsalita ng may kapaitan. Nagsalita ako bilang isang tao na dumaan sa apoy at lumabas na mas matatag. Iniwan ako ni Martha dahil ako ay boring at sigurado, sabi ko sa reporter. At siguro nga, pero ang boring at sigurado na yon ay nakabuo ng isang bagay na permanente. At ang exciting na influencer? Ang kanyang karera ay binuo sa buhangin, at ang buhangin ay laging tinatangay. Lumabas ang article noong unang bahagi ng Nobyembre. Nasa cover ito. Litrato, aking kwento, lahat. Napakalaki ng reaksyon. Lumampas sa 200,000 followers ang profile ko. Nakakatanggap ako ng mga mensahe mula sa mga tao sa buong rehiyon. Salamat sa pagiging tapat, inspirasyon ka. Pinatunayan mong sulit ang gumawa ng tama. Pero ang pinakamagandang mensahe ay galing sa isang hindi kilalang numero. Nabasa ko ang article. Hindi ko alam ang iyong panig ng kwento. Sorry. Leo, hindi ako sumagot, hindi na kailangan. Lahat ng kailangang sabihin ay nasabi na. Si Leo, ilang linggo makalipas ay nag-post sa kanyang profile na mayroon na lang sigurong 10,000 followers. Karamihan ay hindi aktibo. Sinabi niyang magpapahinga muna siya sa social media na magtutuon sa totoong trabaho, sa paghahanap sa sarili. Hindi ko alam kung ito ay tapat o isa na namang pagtatangka na muling buhayin ang sarili. Hindi na mahalaga. Ang kanyang landas ay hindi na konektado sa akin. Nagpatuloy si Martha sa pagtatrabaho para sa akin. Naging mahusay siyang organizer, sa totoo lang. Ang mga workshop na pinamahalaan niya ay ang mga pinakapuno. Nagustuhan siya ng mga tao dahil siya ay tapat, madaling lapitan, walang ego. Hindi siya nagsisikap na maging bida. Ginagawa lang niya ang trabaho. Isang beses, pagkatapos ng isang matagumpay na event, umupo kami para mag-beer. Ang unang pagkakataon sa loob ng isang taon na hindi formal na pag-uusap. Alam mo ba kung ano ang pinakamasama sa lahat? Tanong niya.
nakatingin sa kanyang baso. Hindi yung nawala ka sa akin, kundi yung hindi ko pinahalagahan kung ano ang mayroon ako noong kasama pa kita. Hinabol ko ang excitement, ang glamour, ang kasikatan. Pero sa buong panahong yon, mayroon akong katatagan, respeto, isang tunay na relasyon. Tanga ako. Hindi ko siya inalo. Walang saysay. Pero sinabi ko sa kanya, nagkakamali ang mga tao. Ang mahalaga ay kung ano ang natututunan natin mula doon. Uminom siya. Natututo ako. Araw-araw. At salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong yon. Hindi na kami gaanong nag-usap tungkol sa nakaraan. Nangyari na ang nangyari. Ang buhay ay nagpapatuloy. Noong Disyembre, inimbitahan ako ng sports brand sa kanilang taunang event sa Singapore. Malaking bagay yon. Lahat ng ambassadors, partners, media. Kailangan kong magbigay ng talumpati tungkol sa authenticity sa marketing. Naghanda ako ng ilang linggo. Hindi ito isang tema na minamaliit ko. Ito ang puso ng lahat ng binuo ko. Gabi ng event, puno ang hall. Siguro 500 tao. Nakatayo ako sa likod ng entablado, ramdam ang adrenaline. At pagkatapos, ilang minuto bago ako lumabas, may nakita ako. Sa sulok ng hall, kausap ang ilang tao, nandoon si Leo. Anong ginagawa niya dito? Hindi siya ambassador, wala siyang koneksyon sa brand. At doon ko naintindihan. Nandoon siya bilang bisita ng ibang ambassador. Sinusubukang bumalik sa laro, kumonekta, mag-network. Nagtama ang aming mga mata. Tumango siya, mapagkumbaba, medyo malungkot. Tumango lang ako pabalik. Walang galit, walang pagtatagumpay. Pagkilala lang. 2 tao na ang landas ay nag-cruise sa pinakamasamang paraan, pero ngayon ay nasa magkaibang lugar na. Lumabas ako sa entablado. Mga ilaw, mga tao, tahimik na pag-aabang. Nagsimula akong magsalita. Tungkol sa aking paglalakbay. Tungkol sa sakit. Tungkol sa kung paano ko inakala na katapusan na. Pero simula pa lang pala. Tungkol sa kahalagahan ng pananatiling tapat sa sarili kahit na ginagantimpala ng mundo ang mga kasinungalingan. Nagsalita ako ng 20 minuto. Pagkatapos ko, ang palakpakan ay matagal, tapat. Tumayo ang mga tao. Naramdaman ko na pinahahalagahan ako. Hindi dahil sa kasikatan, kundi dahil sa mensahe. Pagkatapos ng event, hinila ako ng brand director sa gilid. May bago kaming ideya, sabi niya. Gusto naming maglunsad ng isang buong linya ng mga produkto sa ilalim ng iyong pangalan. Ang iyong kwento, ang iyong mga halaga, ang iyong disenyo. Anong masasabi mo? Natigilan ako. Hindi lang ito isang kolaborasyon. Ito ay isang buong endorsement. Ang iyong brand sa loob ng kanilang brand. Kailangan kong pag-isipan, sabi ko. Pero alam ko na ang sagot. Nagmamaneho ako pabalik sa Manila noong gabing yon, sa gitna ng hamog at ulan. Iniisip ko ang lahat ng nangyari. 2 taon na ang nakalilipas, nakaupo ako sa isang bakanteng kondo, wasak na pahiya, walang hinaharap. Ngayon, nagmamaneho ako pabalik na may alok na magkaroon ng sarili kong linya ng produkto sa isa sa pinakamalaking brand sa rehiyon. Iniwan ako ni Martha dahil hindi ako sapat na exciting. At si Leo, ang exciting na lalaking yon, ay sinusubukang mabuhay sa gilid ng industriya habang ako ay nakatayo sa gitna. Hindi ito paghihiganti. Hinding-hindi naging. Ito ay isang kahihinatnan. Natural, hindi maiiwasang resulta ng katapatan laban sa kasinungalingan. Nagtayo ako ng isang bagay na totoo habang sila ay nagtatayo ng bahay na gawa sa baraha. At ang mga baraha ay bumagsak, tulad ng lagi nilang pagbagsak. Tumunog ang telepono ko. Si Martha. Okay lang ba ang lahat? Nakita kong nakipag-deal ka. Napangiti ako. Oo, maayos ang lahat. Higit pa sa maayos. Congrats, sabi niya. At naririnig ko ang katapatan sa kanyang boses. Deserve mo. Siguro nga, siguro hindi. Pero kinuha ko kung ano ang ibinigay sa akin ng buhay. Ang pinakamadilim na sandali. At ginawa itong liwanag. Ang trahedya ay hindi ako sinira. Ginawa ako nitong mas matatag. At sa huli, yon ang pinakamalaking tagumpay sa lahat. Hindi laban sa kanila. Laban sa mga pangyayari mismo. Laban sa tadhana na gustong iwan ako na nakaluhod. Tumayo ako. At nagpatuloy sa paglakad. At sa dulo ng paglalakad na yon, natagpuan ko hindi lang ang tagumpay, kundi ang kapayapaan.
At ang kapayapaan ay isang bagay na hindi mabibili ng pera. Dumating ako sa bahay ng gabi na. Tulog na ang Manila. Pinuksan ko ang ilaw sa aking opisina, tiningnan ang mga pader na puno ng mga parangal, sertipiko, mga litrato kasama ang komunidad. Ito ang aking mundo. Tapat, totoo, pinaghirapan. At habang nakatayo ako doon, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Ganap na kasiyahan. Hindi dahil may tinalo ako, kundi dahil ipinanalo ko ang mga totoong laban. Yung mga nasa loob ko, nagpapatuloy ang buhay. At sa wakas, naintindihan ko na kung paano. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video, at isulat kung ano ang iniisip ninyo sa buong sitwasyong ito. Interesado akong malaman ang inyong mga opinyon.